Dominador, Dominador Chan ba to? Dominador Chan, nakakalungkot ang kalagayan ng ating Pilipinas ngayon na pinamumugaran na ng mga kurap na ang mga mambabatas. I feel hopeless, another ah oh, 'di ba? O galing kay galing kay Earl Samiedos. Itong mga tao ng pahirap sa ating bayan, sana magising na ang taong bayan na itong mga grupo huwag nang iboto. Yun na nga 'di ba? Itong mga hayop na to, sila Sandro, ito talagang dito makikita mo. Hindi ka maaawa rito sa batang ito. Ako tatay nito, kahihiya ako tong anak ko. Isipin mo yan, puro panloloko puro panloloko. Ang natututo nitong batang ito. Dahil saan? Sa ama. Namamana sa ama. Yung mga panloloko, pambubola, yan. Namamana sa ama yan. Kaya kawawa itong bata na to. Bata pa lang walang hiyan to Sandro na to. Nakakawa ang bansa natin. Dominador yan, ano naman nabasa natin to. Regine Roquestas, malinaw na talagang Panginoon kayo na bahala sa talagang malinaw na Panginoon na bahala sa mga ganib na politiko. Yun na nga wala 'di ba? Mga ganib na to, Diyos na lang ang bahala sa kanila. 'Di ba? Diyos na lang ang maghusga sa kanila. Tayo itong mga hayop na to akala nila mabubuhay sila ng 1,000 taon dito. Kung makapagnakaw talagang non-stop, walang kabusugan. Dito mga hayop na to, bilib ako rito. Parang walang pagkakontento itong mga animal na to, lalong-lalo dyan sa Senado, Kongreso. Naku, ang dami dyan, puro buhaya. Sus Mariosep, diba? Parang walang kabusugan hindi makontento kung ano yung meron sila. Wala nagsasakripisyo walang gustong tumindig pero pag araw ng mga bayani diba, ang gagandang magsalita diba, kala mo totoong-totoo pero walang gustong tumindig laban sa mga magnanakaw walang gustong manindigan laban sa korupsyon. Wala sabwatan galing kay Karin Chala, Carmen Chala. Iba yung hirap, gutom at dusa ang aabutin ng bansa natin hanggat itong mga magnanakaw na to ang nakaupo sa gobyerno. Lantaran na ang nakawan. Yun na nga talagang lantaran na to, talagang makakapal na pagmumukha na itong mga hayop na to. Isipin mo, halatang halata mo, biruin mo, nagtatanong si Franz Castro kung saan napunta yung 125 million. Aba, biglang lumayas ang bilis ni Sara Duterte, nakita nyo ba? Wala na diba? Nag-i-intro pa lang si Franz Castro Representative Franz Castro diba? Nag-i-intro pa lang lumayas na walang iyaw. Talagang dito, naku po, Sus Mariosep, kaawa-awa itong bansa natin to, sa totoo lang mga kapartner, kaawa-awa, kalunos-lunos. Diba? Sa dami ng naghihirap, sa dami ng nagugutom. Pero itong mga leader natin, itong mga hayop na leader natin, ang iniintindi puro pagnanakaw. Hindi nila iniintindi yung kalagayan ng bansa Wala silang pakialam kaysa nagtataasan yung mga bilihin. Wala. Ang iniintindi puro pagnanakaw Ang iniintindi itong mga animal na to. May nagawa na ba para bumaba bilihin? May nagawa na ba para tumaas yung mga sweldo? Wala Ang ginawa nitong mga hayop na to, puro laban sa taong bayan
ang ipinasa na itong mga animal na to, puro laban eh, puro pasakit, puro pahirap sa taong bayan. Ano yun? Confidential fund, intelligence fund, Maharlika fund, oh, ano pa, yung mga logo na 3 million, yung mga slogan na 49 million, oh, di ba? Yung mga budget dyan sa DPWH, talagang lahat ng ipinasa na ito, lahat ng isinulong na itong gobyerno ito, puro laban eh sa taong bayan eh. Tapos babanatan tayo sa ayuda, subsidy, pagkatapos tayong pagnakawan eh, babanatan tayo sa ayuda eh. Pagkatapos nilang nakawan nila, babanatan tayo sa ayuda, subsidy, mga front lang nila yan eh, yung kadikadiwa, para kunwari may ginagawa sila. Pero sa kabila ng lahat, pinagnanakawan na tayo nitong mga animal na to. Kaya dito makikita mo puro panloloko na lang, puro kahayupan na lang ginagawa sa taong bayan eh. Puro panloloko na lang ang ginagawa sa taong bayan eh. Buti pa nga yung mga magnanakaw sa Quiapo. Buti pa yung mga magnanakaw sa Quiapo, isa lang yung pineperwisyo. Pero itong mga hayop na nakukulong pa yun biruin mo, yung mga magnanakaw sa Quiapo eh, isa lang yung pineperwisyo, pag nahuli nakukulong eh. Pero itong mga animal na to, mga nasa gobyerno, yung mga leader natin na bilyon-bilyon ang ninanakaw, eh walang iya eh, dinadakila pa eh, pinapalakpakan pa eh. Kaya mga magnanakaw rito, ang swerte ng mga magnanakaw rito dito sa bansa ng mga siraulo, dito sa bansa ng mga luko-luko eh. Isipin mo, nagnakaw ka na, dadakilain ka pa. Nagnakaw ka na eh, iboboto ka pa eh. Nagnakaw ka na eh, nagiging kongresista ka pa. Nagnakaw ka na eh, nagiging presidente ka pa. Nagnakaw ka na eh, nagiging vice president ka pa. Kaya napakaswerte ng mga magnanakaw rito. Dinadakila eh. Pinapalakpakan pa eh. Pasalamat kayo, dito kayo pinanganak sa bansa ng mga luko-luko. Pero kung sa iba kayo pinanganak, sa Japan kayo pinanganak, ganyan lang ginawa nyo, wala na kayo, halakiri na kayo. Di ba? Sa ibang bansa. Pasalamat kayo, yan sila Bong Revilla, sila Duterte, pasalamat kayo, dito kayo pinanganak sa bansa ng mga luko-luko. Kung pinanganak kayo sa mga matitinong bansa katulad ng Japan, wala na kayo, halakiri na kayo, ganyan ang ginagawa nyo, halakiri na kayo, mga hayop kayo. Galing kay Simple Rads, sobrang hayok sa pera ng mga yan, lalo na ang mga Duterte. Sara, wala ng H, magwawakas din kayong lahat sa ngalan ng Ama. Yun na nga, lahat may katapusan. Hindi lahat forever eh, lahat may katapusan yan. Diba, ika nga, diba, ika nga, may kasabihan nga eh, diba, walang forever. Diba, lahat yan may hangganan yan eh. Diba, walang forever dito sa Pilipinas, walang forever dito sa mundo eh. Yung bakal nga kinakalawang eh, diba? Diba? Galing kay RPY, sa buwatan ng mga magnanakaw, mga anak ng mga magnanakaw, apo ng mga magnanakaw, magkakapatid na mga magnanakaw, bayan ng mga people power na po tayo. Yun na nga eh, diba? Wala na eh, pinaglololoko na lang tayo nitong mga hayop na to eh. Galing kay Ron Kong, ano to, Roy Kongson, sana kumalat itong video sa kasulok-sulukan ng Pilipinas o kahit sa ibang bansa, na magising na ang taong bayan kung gaano ka garapal ang korupsyon sa ating bansa. Lalong-lalo na kawawa na ang mahihirap at sila na
Mahihirap sila na nasa pwesto, nagpapayaman, nakalimutan na ata nila pera ng taong bayan niya. Yun na nga. Itong mga hayop na to parang walang accountability itong mga hayop na to. Para bang pag-aari na nila ang gobyerno 'di ba? Akala nitong mga animal na to kanila na ang gobyerno, sila na may-ari ng gobyerno. Wala nang karapatan magtanong ang taong bayan kung saan nagastos siya 125 million. Wala hindi nila maipaliwanag 'di ba? Bagkus pinagtanggol pa, pinagtakpan pa itong mga walang iyang ito, sila Sandro Marcos. Pinagtakpan pa ganito kawalang hiya. Imbis na sana sugpuin ng mga korupsyon, wakasan ng mga korupsyon, labanan ng korupsyon, pero ano ginagawa? Kinakampihan pa. Bakit kinakampihan? Sabwatan taki pa ng katarantaduhan 'di ba? Kamutan na lang ng likod itong mga hayop na to. Kaya dito makikita mo wala na ang gobyerno. Ang tanong, may gobyerno pa ba tayo? Nararamdaman pa ba natin ng gobyerno sa sobrang taas na ng bilihin? Biruin mo, bigas ngayon magkano na? 58. Wala na yata yung 49 tsaka 48 pinakamababa na yata 52 isang kilo. Isipin mo yan, may gobyerno pa ba? Umiiral pa ba ang gobyerno sa Pilipinas, mga kapartner, sa ginagawa nito mga hayop na to? Biruin mo, ang tataas na ng bilihin, tapos itong mga walang ngayang ito nakawan na nakawan. Di ba? Ang dami na nagugutom, tapos itong mga hayop na to nakawan pa rin na nakawan. Non-stop ang pagnanakaw rito, kahit bagong taon, kahit New Year, kahit pandemya, nakawan na nakawan. Walang pinipili itong mga animal na to sa gobyerno. Mga hayop kayo. Talagang dito makikita mo, kaawa-awa itong bansa natin. Kung maiisip mo kung iisipin mo, kaawa-awa talaga. Tapatan na tayo, kaawa-awa. Lalong-lalo na ang matatamaan dito yung mga mahihirap Sigurado, yung mga mahihirap. Talaga makikita mo sa labas, ang dami na nagugutom, mga bata, nasa kalye, nasa bangketa. Doon na nakatira wala na hindi na kaya. Sa mahal na ng bilihin, sa mahal na ng mga paupa, siguro pinalayas yun. Tapos nakukuha pa nitong mga hayop na to na pagnakawan ang taong bayan. Sila ba may ginawa na ba? Wala na nga kayong ginawa, tapos nakukuha nyo pang magnakaw, mga hayop kayo. Tapos ang lalaki pa ng mga pondo nyo, ang lalaki pa ng mga budget nyo, wala namang kayong ginagawa, mga hayop kayo. Talagang dito makikita mo puro panloloko na lang talagang ala na, mga kapartner. Galing kay Juan, kawawa na talaga ang Pilipino sa mga buitre nasa pwesto. Sigurado napapahamon na ang pag-aalsa laban sa mga buhaya. Wala na Bibiruin mo, harap-harapan harap-harapan, nasa tungkinan ng ilong natin ang pagnanakaw. Isipin mo, doon sa pagtatanong ni Franz Castro, simple lang yung tanong, saan napunta yung 125? Kung wala kang itinatago, kung wala kang inililihim, sasagutin mo yun di ba? Ba't biglang lumayas ka? Ibig sabihin, may tinatago ka. Ibig sabihin, may nililihim kayo. Tapos pinagtatakpan pa nitong mga hayop na to, lalong-lalo na itong batang ito, si Sandro Marcos. Ito talagang manang-mana to sa tatay niya, si Raulo rin si Bongbong Marcos talaga. At pati ito si Sara, manang-mana rin sa tatay niyang mamamatay tao. Isipin mo, simple lang yung tanong, kung wala kang ginagawang katarantaduhan, saan napunta yung 125 million?
Asa napunta yun? Di ba? Oh, ano kayo? Wala kayong accountability, wala kayong pananagutan. Ha? Gusto nyo kung saan na lang mapunta yung budget, doon na lang. Ha? Mga hayop kayo. Talagang dito, marami naloko nung panahon ng eleksyon. Marami na nabudol-budol, marami naloko, marami na paniwala. Dito sa dalawang ito, kay Sara Duterte tsaka kay Bongbong Marcos, marami na paniwala. Karamihan mga siraulong na paniwala. Kesyo magmumura bigas, kesyo pag nanalo daw, mababayaran na daw yung utang ng Pilipinas. Pag nanalo raw, baka daw yung kayamanan ng mga Marcos ibigay na sa mga Pilipino. Pag nanalo raw, kada isang pamilya may 1 milyon. Yun ang yun ang pumasok sa utak yun ang lumaganap na kasinungalingan Yun ang lumaganap na panloloko nung panahon ng eleksyon nung panahon ng pangangampanya na kesyo mababayaran daw ang utang ng Pilipinas pag nanalo. Eto nga, dinagdagan pa nga ang utang ng Pilipinas. Paano niya mababayaran ang utang ng Pilipinas? Eto nga, dinagdagan pa nga. Naging 15 trillion na ang utang natin. Shipin mo yan. Paano niya mababayaran yun? Nagdinagdagan pa nga yung utang. Kaya dito, marami naloko Marami na paniwala. Nitong nakaraang eleksyon. Talagang marami naloko. Karamihan dito, mga mahihirap ang naloko. Lalong-lalo na dyan sa 20 pesos ang kilong bigas. Isipin mo, lalaki ng budget niyang mga yan. Ang lalaki ng pondo niyang mga yan. Pero 20 pesos ang kilong bigas, hindi nila maibigay. Hindi nila magawa. Pero yung mga malalaking budget, nagagawa nila ng paraan. Katulad niyang DPWH na yan. Ang budget niya sa flood control, 255 billion, sus Mariosep. Nagagawa nila ng paraan. Pero yung 20 pesos, 1 kilong bigas, hindi nila magawa ng paraan. Mga hayop kayo talaga. Talagang dito makikita mo ang gobyerno kung gaano ka inutil. Dito makikita mo ang gobyerno kung gaano ka walang iya. Mga walang silbi. Itong ating gobyerno. Imbis na sana kumbaga imbis na sana paglingkuran tayo ng gobyerno, para bang taong bayan pang naglilingkod sa gobyerno, parang tayo pang naglilingkod sa kanila mapagsilbihan lang sila mga hayop kayo talagang dito mga wala ng buto sa gulugod itong mga animal na to, mga wala ng buto sa gulugod. Kaya talagang kawawa ang taong bayan sa mga ganitong klaseng gobyerno. Wala sindikato 'di ba? Takipan ng kahayupan pinagtakpan pa si Sara nitong mga animal na to. Bakit? Doon sila kikita kung saan sila kikita, doon sila kung saan sila makikinabang, doon sila itong mga hayop na to 'di ba? Kaya dito, walang mangyayari pagka ganitong klaseng gobyerno, kampi-kampihan. Buti sana kung kampi-kampihan sa pakikipaglaban sa mga trapo, sa mga magnanakaw. Wala Kampi-kampihan sa pagnanakaw Kung saan makikinabang, doon itong mga hayop na to. Kung saan makakasabsab, kung nasaan yung darak, doon itong mga animal na to dyan sa Kongreso. Dami mga baboy dyan. Kaya nga yan tawag ko dyan batasang pambulsa dahil lahat binubulsa nito mga hayop na to di ba? Kaya kawawa kawawa na ang taong bayan sa mga ganitong klaseng gobyerno, mga nakaupo. Wag na tayo umasa pa. Uunlad pa tayo, aasenso pa tayo. Wala na. Talagang makikita mo sa labas ang dami na nagugutom. Wala na, hindi na kaya. Sa mahal ng presyo ng bigas, sus Mariosep, ginto na ang bigas ngayon 'di ba? Ang presyo ng mga bilihin ginto na kaya nga golden hirap na yan ang niyan, golden hirap kaya dito makikita mo wala na. Daanin na lang natin sa dasal
Sa dasal na lang natin daanin, baka sakali walang imposible sa Panginoon eh. Pero kung dito tayo aasa sa gobyernong ito, walang mangyayari. Walang mangyayari mga kapartner. Talagang kumbaga sa itong administrasyong ito, talagang dadalin tayo eh. Ilalaglag tayo lahat sa bangin nito. Itong administrasyon na to. Lahat tayo ilalaglag sa bangin nang walang katiyakan mga kapartner. Isipin mo yan. Talagang mga walang iya. Grabe. Talagang hindi makontento itong mga hayop na to. Talagang mga swapang eh. Mga ganib. Kaya ang problema rito, gobyerno. Ang problema rito. Hindi ang taong bayan, gobyerno. Ang problema rito, mga kapartner. Di ba? Kaya muli mga kapartner, hanggang dito na lang po at maraming salamat po at binabati natin muli ang mga OFW tsaka mga immigrant at yan nga lang ang pag-asa natin eh. Yung mga OFW, mga immigrant, yan na lang ang pag-asa natin. Tatapatin ko na kayo, yan na lang ang pag-asa ng Pilipinas. Kumbaga yan na lang ang bumubuhay sa Pilipinas. Yung mga OFW tsaka mga immigrant, yan na lang ang bumubuhay, kaya nakakatayo pa itong Pilipinas eh. Kaya muli mga kapartner, maraming salamat at God bless po sa atin lahat. Pagpalain